Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa sumunod na himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagkakahati ng buwan, yung tinatawag na inshikakul qamar. City number 3. So sinasabi, wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallama inshikakul qamar. Kabilang sa mga mu'jiza, so yung inshikakul qamar, pagkakahati ng buwan, yung katulad na nabanggit ko, ito ay ibinibilang bilang mu'jiza ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito pangkaraniwang ayah, ito ay mu'jiza kasi ito ay direktang humahamon din sa Quraysh o tugon doon sa hamon ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad sa'ala ahlu Makkah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatan. Humingi daw ang mga taga Makkah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng aya o tanda. Fanshakkal qamar shakkain. At nahati raw ang buwan sa dalawang hati. So sa ganitong paraan nahati yung buwan sa dalawang hati. Hatta ra'aw hara'a bainahuma, hanggang sa makita nila ito kahit doon sa mga tao na nandun sa lugar na tinatawag na hara, na nahati nga ito sa dalawa. Yung hara, ito ay isang bayan na medyo malayo na sa Makkah. May kalayuan na sa Makkah. Hindi ko lang alam eksakto kung gaano ito kalayo, kung ilang kilometro. So sinasabi, kung naalala nyo, natalakay na natin ito, di ba? Saan ba yun natin natalakay ito? Sa ano? Sa Qiyamatus Sugra, di ba? Natalakay na natin ito, pero magandang madaanan natin uli ito inshallah. Kasi maaring merong iba pang detalye na nababanggit dito. So sinasabi, waqad kana al-qamar inda inshikakihi badran. Na yung buwan daw nang ito ay nakita ng mga tao na nahati, ito ay full moon. So ito, bagong detalye ito. Hindi ito nabanggit doon sa isang libro, doon sa Al-Qiyamatus Sugra. Bagaman natalakay doon yung tungkol sa pagkakahati ng buwan, pero dito nabanggit. Nang nahati ang buwan, ito ay full moon. At syempre sa karunungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas magiging visible nga. Mas magiging visible o mas makikita na nahati nga ang buwan sa dalawang hati kung ito ay full moon. Kung ito ay full moon. Syempre, ang buwan naman kasi, di ba yung phases ng buwan nagbabago-bago? So nagsisimula ito sa hilal hanggang sa magiging full moon sa kalagitnaan ng buwan at liliit uli hanggang sa bumalik yung new moon. At nangyayari ito kasi yung buwan, kung yung araw umiikot dito yung mundo, bawa yan yung araw, so nagre-revolve dyan yung mundo. Yung buwan naman, habang nagre-revolve yung mundo sa araw, umiikot-ikot din yung buwan doon sa planeta, sa planet Earth. Tama ba yung nasabi ko? Basta yun yung araw, kung yung araw, umiikot dyan yung planet Earth, nagre-revolve. Revolution ang tawag doon. Revolution. Iba pa siya sa rotation. Ang pinagkaiba? Ha? Ang rotation sa orbit, umiikot siya sa kanyang, hindi pala orbit, axis. Ang rotation, umiikot siya sa kanyang axis sa sarili niya. Ang revolution, umiikot siya sa kanyang orbit sa paligid ng isa pang tao. Okay? So kung ikaw umiikot sa sarili mo hanggang sa mahilo ka, rotation yun. Pero kung yung tao iniikutan mo, yun yung revolution. So yun yung pinagkaiba. Ang rotation sa axis, umiikot yung isang bagay sa sarili nito.
At ang revolution sa orbit, umiikot yung bagay sa iba pang bagay. So yung Earth umiikot sa Sun, at habang umiikot yung Earth sa Sun, umiikot naman yung Moon doon sa Earth. Kaya nagbabago-bago yung visibility ng buwan sa Earth. Kaya minsan natatapat yung anino ng Earth, napupunta yung Earth direkta sa pagitan ng buwan at ng araw. Ano nangyayari? Lunar eclipse. Kapag nasa gitna yung Earth ng buwan at saka ng araw. Pero kapag nasa gitna ng Earth saka ng araw yung buwan, yun yung solar eclipse. Yun yung solar eclipse. O sabihin mo, baligtad. Tama yun. So, nakita nila ang pagkahati ng buwan nang ito ay full moon. So, sinabi ni Allah, doon sa anong surah ito? Suratul Qamar din pala. Sa Suratul Qamar, verse 1 to 2, Iktarabatis sa'atu wansyakkal qamar, naging malapit na raw ang oras ng araw ng paghuhukom at nahati ang buwan. Na ito ang dalil na ang pagkakahati ng buwan ay isa sa mga ayah o asyarat o tanda ng araw ng paghuhukom. Dahil nga yung mga taga-Makkah, ang Quraysh, ang kuffar ng Quraysh, humiling sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng himala at ipinakita niya yung pagkakahati ng buwan. Pero nga sinabi ni Allah, wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Pero kung sila nga ay makakakita raw ng aya o tanda mula kay Allah, tatalikod pa rin sila. At sasabihin nila, ito ay salamangka na mustamir, nagpapatuloy. Ibig sabihin patuloy, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binibintang nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patuloy na gumagawa ng salamangka. Patuloy na gumagawa ng salamangka. At yung pagiging salamangkero nga, ito na yung napagkasunduan ng Quraysh na ibibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi wala silang maisip. Sinasabi nila siya raw ay baliw. Sinasabi nila siya raw ay sinungaling. Sinasabi nila na siya raw ay manghuhula at kung ano-ano pa. O nakulam. Pero wala siya ng lahat ng tanda na ito. Wala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anumang tanda na ito. Kaya ito na lang yung binibintang nila sa kanya. Yung pinakamatindi na nilang mabibintang na kung paanong nagkakaroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganung mga kakayanan, sihir o salamangka. Salamangka na iniugnay nila dito yung pagkakahati ng buwan. Wayankulu Ibn Kathir, Ijma'ul Muslimina ala waqi'i hadhil ayah. Iniulat ni Ibn Kathir rahimahullah na nagkakaisa ang mga Muslim na nangyari nga ang tanda na ito, ang himala na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yadhkuru annahu qad waradat al-ahadith bidhikri inshikakil qamar mutawatiratun min turukin mutaaddida tufidu al-qata. Na sinabi rin niya na napakaraming mga ulat tungkol sa pagkakahati ng buwan. At mutawatir nga ito. Mutawatir, ibig sabihin, ito ay maraming mga ulat. Ito ay maraming mga ulat. At sa napakaraming mga ulat na ito ay patunay lamang na ito ay totoo. Ibig sabihin, imposible nang mapapasinungalingan kasi marami na ang nag-ulat. Pero syempre, ito ay applicable lang sa hadith. Okay? So, hindi ito applicable sa lahat ng bagay na porque mas marami yung naniniwala, yun na yung katotohanan. Okay? Sa hadith lang to applicable. Kasi sa hadith, pinag-aaralan yung isnad at pinag-aaralan yung pagiging matuwid ng mga tao. So mas maraming matuwid na mga tao ang nag-uulat. Ibig sabihin, yun ay totoo. At wala halos dahilan upang pagdudahan ito. Pero sa panahon natin ngayon, hindi naman matutuwid yung mga tao, tas marami sila, pare-pareho silang sinasabi, hindi pwedeng tatanggapin na lang natin yun bilang katotohanan. Iba yung sinasabi dito. Okay?
Hindi porke sinabi dito mutawatir na nagiging totoo, ay katulad din ng pagiging mutawatir ngayon ng mga chismis o mga sabi-sabi na ito nga ay totoo. Okay? Bawa sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon maraming Muslim naniniwala sila pula po raw Muslim. O yung 10 dato pumunta rito at Muslim sila at nagpalaganap sila rito ng Islam, kahit magsama-sama pa sila, wala silang maibibigay na patunay sa kanilang mga inaangkin. So ang tawatur na ito ay may kinalaman lang sa hadith. Paniniwalaan natin na ito totoo dahil sa tawatur o pagiging mutawatir. Pero sa panahon natin ngayon, hindi porke mas marami ang naniniwala sa isang bagay, ay tama ang kanilang pinaniniwalaan. Wakad syahada hadihil mu'jizatun nas fi anha'il jaziratil Arabiyah. Nasaksihan daw ito ng mga tao doon sa Arabian Peninsula. So parang mas mahaba nga yung pagtalakay dito kaysa doon sa kabilang libro, doon sa Al-Qiyamatus Sugra. So yung maaaring dahilan nito kasi yung Al-Qiyamatus Sugra, pangilan ba ito? Pang number 5 na libro, ito pang number 4. So hindi na inulit doon yung mga nabanggit na dito, nauna nang nabanggit dito. So nasaksihan daw ito ng mga tao sa buong Jaziratul Arab, sa buong Arabian Peninsula. At ang mga tao sa Makkah, fa inna ahla Makkah lam yusaddiku, hindi sila naniwala. Yung mga taga Makkah hindi sila naniwala. Waqalu sinabi nila, saharana Muhammadan. Sila daw ay kinulam ni Muhammad. Saharana Muhammadun, sila raw ay kinulam ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma stadraku qailin. At pagkatapos nito, pagkatapos nilang sabihin na kinulam sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay kumbaga nagdududa. Kaya nagkaroon sila ng plano. Unduru ma ya'tikum bihis safar. Kaya sinabi na lang nila, hintayin natin ang pagbabalik ng mga naglakbay. Fa inna Muhammadan la yastati'u an yashharan nas kullahum. Hintayin natin na makabalik dito mga naglalakbay kasi hindi kayang kulamin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng tao. Yun yung gusto nilang mangyari. So, hintayin daw nila yung mga nanggaling sa malayong lugar kung nakita nga rin ba nila yung buwan na nahati. Wa fil yawmit tali sa'alu man wafada ilayhim, at sa sumunod na araw meron ngang dumating na mga tao na mula sa labas ng Makkah. Min khariji Makkah fakhbaru annahum qad ra'awhu. At ibinalita nga ng mga tao na ito na nakita rin nila sa labas ng Makkah na nahati ang buwan. Nakita rin nila sa labas ng Makkah na nahati ang buwan. Waqad syahada an-nasu inshikaquhu fi kharijil jaziratil Arabiyah. At nasaksihan nga rin ito kahit ng mga tao sa labas ng Arabian Peninsula. Iniulat Ibnu Kathir rahimahullah, syuhida inshikaquhu fi kathirin min bika'il ard. Nasaksihan din ang pagkakahati ng buwan sa iba pang mga lupa o lupalop sa mundo. Wa yaqal innahu arakadhalika fi ba'di biladil Hind. Na ito raw ay nasaksihan din kahit sa ilang mga bahagi ng India. So posible ito. Kasi ang India, kung mula sa Saudi Arabia, kung sa time zone, yung tinutukoy ko yung time zone, kung 5 hours na advance ang Saudi Arabia sa oras, tayo 5 hours na advance yung oras natin sa Saudi Arabia, tayo 3 hours sa India. So, ibig sabihin, 2 oras lang ang pagitan. Ngayon, kung nangyari halimbawa yung inshikakul kamar sa Makkah, so, ibig sabihin, nauna ng 2 oras yung oras sa India, di ba? Kung sa time zone. Sa parehong oras, syempre, nangyari pagkakahati ng buwan. Kung nangyari ito ng alas 7, so nangyari yun ng alas 9 sa India.
So gabi pa rin at makikita pa rin ito ng mga tao. Pero sa iba pang mga lugar, lalo na sa kabila ng mundo, hindi na nila masasaksihan ang pagkahati ng buwan kasi maliwanag na doon sa kanila. O maaaring tulog na ang marami sa mga tao doon. So nasaksihan daw ito sa ilang mga bahagi ng India. At merong sinabi si Ibn Kathir rahimahullah, wabuniya binaun fitil kallela, meron daw building na itinayo sa gabi na yon, warika bilaylati in Shikakul Kamar. At pinangalanan daw nila ang building na ito o kaya itinakda nila na ang building na ito ay naitayo sa petsa ng pagkakahati ng buwan. At ito ay iniulat sa kanyang Al-Bidayah wan Nihaya. So, inshallah, hanapin ko pa ito ulit para mas malinaw. Inshallah. Kasi, yun nga, katulad ng binanggit ko, nung sinulat ito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, 1990s pa. So, wala pang Google noon, wala pang Wikipedia, wala pang internet, wala pang Facebook. Hanapin ko ito, inshallah. Katulad ng halimbawa, di ba, nung tinalakay natin yung apoy sa Hijaz, so napagtibay natin na ito pala ay volcanic eruption doon sa malapit sa Madina. So ngayon inshallah hanapin ko rin ito kung ano ba ang nangyari na ito na tinutukoy nilang building, inshallah. So sinasabi rin, inna inshikakul kamar laysa shay'an mustahilan. So sinasabi rin na ang pagkakahati ng buwan ay hindi raw bagay na imposible. Scientifically, hindi rin ito imposible. Na mahati yung buwan tapos magdidikit uli. Fal-ilmu kad shahada in Shikaku Madnab Procus. So yung mga scientists, naobserbahan daw nila yung isang comet. Alam niyo yung comet? Di ba merong asteroid? Yung asteroid, bato na umiikot-ikot sa solar system, asteroid tawag doon. Ngayon, kung merong piraso ng bato na nasa labas, ang kanyang orbit, kumbaga, na hindi siya nasa orbit ng mga asteroid, lalo na doon sa asteroid belt nga na tinatawag, at ito ay binubuo ng yelo, primarily yelo, yun ay comet. At kakaiba yung kanyang orbit. May orbit din yung comet. Kaya nga, yung mga comet, may mga pangalan na yung marami sa kanila at na huhulaan na ng mga scientists kung kailan sila makikita uli. Kung kailan sila makikita uli. At posible nga na ang comet ay babangga sa anumang planeta. Posible rin. Kaya nga sinasabi, yung mga dinosaur daw, yung isa sa mga nakapatay sa kanila, yung pagbabago ng klima sa mundo kasi may bumagsak dito na comet o asteroid. Asteroid pala yun. Pero yung comet, posible rin na babangga sa Earth o sa kahit na anong planeta. Kasi nung 1990s, yung Jupiter, tinamaan siya ng napakaraming comet. Hindi naman, isang comet lang yun, pero yung fragments niya, ibig sabihin, tumama sa kanya ng ilang beses. Yung nga, yung Shoemaker-Levy, tumama siya sa Jupiter. So may posibilidad na tatamaan din ng comet ang planet Earth. At yan yung isa sa mga posibilidad ng pagkagunaw ng mundo ayon sa mga scientists. So yung comet daw na si Procus, yung pangalan ng comet ay Procus, naiulat na nahati ito, sino ba yan? In Shikaku Madnab Procus, Shakkaini Sana, Alf Thamanmia Tis'a wa Thamanun. Noong 1889 daw, naobserbahan na nahati yung Procus, yung comet na Procus. So titingnan nyo, 1889 pa ito, pero nakikita na nila yung mga comet gamit ang telescope. Actually, hindi ko masyadong naiintindihan nga. Ang galing naman nila na obserban. Paano nila nasusundan yung comet? Yung telescope, iniisa-isa nila yung buong langit, hindi ko na iniisip kung paano. Pero mathematically pwede naman kasi kukumputin lang nila yun kung saan nila aabangan. Parang moon sighting. Di ba? Alam nila, dyan makikita yung buwan, so doon na nakaharap yung kanilang mga telescope. At gayon din, wakadalika inkisamu madnab
So meron pang isang comet daw na nahati, yung pangalan niya ay Bila. Nahati naman ito sa dalawa rin noong 1846. Kama dakar al-Falaki, katulad ng nababanggit nung isang astrologer daw, o astronomer, nababanggit ng isang astronomer na si Spencer Jones, fi faslil madnabiyat wa shihab min kitabi awalim bila nihaya. So meron daw siyang libro na Words Without End at nababanggit niya itong mga pagkakahati ng mga comet sa ibang bahagi. At yung sinasabi ko kanina, yung Shoemaker-Levy na tumama sa Jupiter noong 1990s, nahati rin ito. Nahati. So hindi imposible na mahati ang buwan. So itong mga comet na ito, bagaman hindi naiulat na bumalik sila naging isa, mas hindi imposible yung pagkakahati ng buwan at pagbalik nito naging isa sa kapangyarihan ni Allah, syempre. Wa fil ijabati yuqal, at tungkol dito sa pagkakahati ng comet at ng buwan, al-farqu bayna inshikakil kamar wa inshikakil hadainil madnabain annahuma lam yalta'ama ba'dal inshikak. So meron lang pinagkaiba syempre na yung dalawang comet na ito na nahati, hindi na sila bumalik sa pagiging isa. Nahati na talaga, naghiwalay na sila. Okay, maaring yung humiwalay sa kanila na parte ay nalusaw o maaring tumama sa ibang heavenly bodies. Wal kamaru ta'am. At ang buwan daw ay ta'am, ibig sabihin bumalik. Yung ta'am dito, ta'am ibig sabihin na gano'n, nagdikit. Okay? So parang sa Arabic, yung kambal, to'am. So kasi originally magkadikit sila at naghiwalay. Wa huwa al-farqu al-muntadar bayna adh-dhahira al-falakiyya fil fatra. At ito daw ay pagkakaiba na syempre inaasahan scientifically kung anong natural na nangyayari sa mga heavenly bodies. Pag naghiwalay sila, hindi na sila magdidikit uli. Pero, wal mu'jizatul falakiyya ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pero yung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay mu'jiza, li'anna al-mu'jiza muakkatatun tazulu bizawali waqtiha wa tuhaqqikul garab minha. So bakit yung buwan bumalik pero yung dalawang comet na nabanggit ay hindi na bumalik sa pagiging isa? Ito ay sa kadahilanan nito ay mu'jiza. Siyempre, unang-una ito ay mu'jiza. At pangalawa, meron lang itong tukoy na panahon. At natupad na ang layunin sa pagkakahati ng buwan bilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya bumalik na ito sa normal nito na anyo. Walau istamarrat lakanat dahiratun tabi'iyatun sarfa. Na kung mananatili naman ang buwan na magkahiwalay, syempre magkakaroon ito ng manifestasyon sa mga tao, kumbaga, wala kharajat an dairatil mu'jiza. At kung yung buwan ay mahati at hindi na ito babalik sa isa, hindi na ito ituturing ng mga tao na himala. Kasi pwedeng ikatwiran na lang ng mga tao na ang buwan ay nahati, katulad lang din kung paano nahati yung mga comet na hindi na nagdikit uli. Naintindihan nyo? So, ibinalik yun ni Allah para ipakita ni Allah na kaya niya yun hatiin at kaya niya yun ibalik. Hindi katulad nung pagkakahati ng mga comet na hindi naman himala, na kumbaga tinatanggap ng tao na hindi nga ito himala. Dahil kung hindi magbabalik yung buwan sa isa, ganun lang din ang magiging pananaw ng tao sa pagkakahati sa buwan. Alhamdulillah. So alhamdulillah, natalakay natin ito muli, bagaman natalakay na natin ito doon sa Qiyamatus Sugra, sa mas maraming mga detalye ang nababanggit dito. Eh syempre, yun nga, sa isa pang tanong dito, bakit konti lang yung tao na nakasaksi sa pagkakahati ng buwan? Yun nga kasi ang kalahati ng mundo palagi ay gabi at ang kalahati naman nito ay araw. So maaring hindi nila nakita dahil araw sa lugar nila at maaring hindi nila nakita dahil tulog na sila. Wala naman talagang nag-oobserba sa kanila sa mga
heavenly bodies. At sa mga lugar ng Europe, halimbawa, kung Europe, posibleng kung masasaksihan man nila yun, sa mga panahon na ito, 7th century, ito na yung Dark Ages sa Europe. Ito yung Dark Ages. Wala silang pakialam sa science, wala silang pakialam sa kung ano-ano. Makita man nila yung buwan na nahati, wala silang pakialam dun. Yun ang dahilan kung bakit, isa sa mga maaring dahilan kung bakit walang naiulat sa Europe, kung halimbawa mang nasasaksihan sa kanila yung pagkakahati ng buwan. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah. Pero babalikan natin yung yung Al-Isra wal Mi'raj kasi maraming mga aral na makukuha pa doon inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.